Hi guys, this is P. Palmos. Kumusta? This is episode 6. Tara! Sharing is caring. So, ayun na nga. Okay, this is the 6th episode and the final episode. Oh, chareng. Pero, lagi nating pinag-uusapan, I think from the past 5 episodes, we've been talking about kumusta that PH. And lagi natin pinag-uusapan ano yung benefits niya, ano yung na itutulong niya sa community and all. But hindi natin pinag-usapan o hindi natin tinry alamin paano nga ba siya nagsimula. Ano yung origin of kumusta.ph. And I think walang ibang nasa posisyon para i-explain sa atin the origins of kumusta.ph. Siya na po magpapakilala sa inyo kasi hindi siya magpapakilala sa akin dahil matagal na kaming magkakilala. Ayan. So, Mara, hello. Hi, Fee. Magandang hapon sa ating mga nanunood. Nakikinig ba? Nanunood? Nakikinig. Ako po si Mara Quesada from Action for Health Initiatives or Achieve. Actually, nandito po kami para magchikahan lang talaga. Okay. So, Mara, again, we go way back. Ano po, dalaginding, well, walang ako. Hindi, parang si Mara po, isa siya sa mga una kong nakasama when I was very, very active sa HIV and AIDS advocacy and in the advocacy world in general. Ayan, so, ang ganda-ganda nung kumusta.ph. And ang ganda-ganda niya. Dahil doon sa mga stories in that 5 episodes, parang highlighted, lumalabas talaga siya of how it helped not just the communities but stakeholders and also yung ating mga volunteers na isa sa pinaka-importanting ingredient nitong ating ginagawa sa advocacy. So, paano siya nagsimula? Oo, anong pinag-ugatan? Problema. Minsan, Yes, usually problema of ba to? course. Oo. Yan. Ilang oras tayo? Kasi mahaba yung kwento. Hindi. Oo. Ganito. Ang organization namin, ang trabaho talaga namin, and I suppose that's because of also bakit ako ganun kasi ako, no? I like to think of myself as somebody curious, but also pakialamera. Napaka-nega, no, ng term na pakialamera sa ating kultura. Yes. Pero essentially that's what we do sa Achieve, no? Naririnig namin ang issue ng komunidad. Gusto naming makialam kasi pag may problema, bakit hindi tayo maghanap ng solusyon, 'di ba? So but yung pakikialam na ginagawa namin dapat nakabase sa datos, sa data, no? At ang pinakamagandang source ng datos ay syempre yung mga nakaranas ng problema, no? So ang organization talaga namin is founded on pagtanong sa kalagayan ng community at pakikialam sa mga iba't ibang stakeholders at yung mga inaasahan nating dapat nagbibigay ng serbisyo sa community. So, over the years, iba't ibang paraan ng, I don't know, you've talked about community-led monitoring, Yes. right? So, sa ibang mga naunang episodes, people keep talking about matagal na namin ginagawa yung community-led monitoring, pero sa kumusta.ph, parang na-consolidate yung data, parang ganun yung mga naririnig nating sinasabi ng communities. Totoo. But that's really true, no? There has been a lot of ways na makuha yung input ng community at maintindihan yung mga problema nila. So, iba-iba yung paraan yan. And over the years ako personally, because I'm primarily a researcher, ako yung nagtatanong sa community. Ikaw yung nangungumusta. Oo, ako yung mangangamusta sa kanila. Ano na po bang nangyayari sa inyo? Anong pinagdadaanan ninyo? But at the same time, I also ask them, kung ito yung problema, ano tingin nyo yung dapat gawin? And I think that's very important. Hindi lang natin tatanungin kung
Bakit nahirapan kayong mag-access ng services? Yes. Bakit takot kayong magpa-test for HIV? Bakit ayaw ninyong sabihin sa mga mahal nyo sa buhay na kayo ay may HIV? No? So, when we talk about these issues at sinishare nila yung kanilang mga napagdadaanang challenges, kailangan kasama rin namin sila pag pinag-iisipan na ito yung problema, then ito yung solusyon. Ano tingin niyo yung dapat na solusyon? At sa kanila galing. At sa kanila galing Yes. yon. But I think the big difference talaga with community-led monitoring like Kumusta is, I have to say, si Mara na pakialamera, hindi miyembro ng community. Hindi ako miyembro ng community nila eh. No? So, as of my last HIV test, negative ako. So, hindi ako PLHIV. Hindi rin pa naman ako nakaranas mag-sex work. True. Obviously, True. di naman ako MSM, di ba? Oo. Yan, oo. So, I'm not part of the community that we're trying to give voice to. So, the difference between community-led monitoring at yung ginagawa kong pananaliksik is, komunidad ang nagtatanong, miyembro ng community. Yung apektado Yung mismo. apektado mismong mga miyembro ng community, sila din yung gumagawa ng paraan na hikayatin yung mga kamiyembro nila na magbigay ng feedback, mag-share ng kanilang mga pinagdadaanan, at sila mismo yung gagawa ng solusyon. Ang pasok namin ay, bilang somebody who's not a member of the community, ang pasok namin is help provide an avenue or a platform like Kumusta.ph so the communities can come together, talk about their issues, share their feedback about the services, at talk about solutions as well as bridge them to service providers. Ang ganda na ang tawag dito, yung proseso nung pag-come up niya ay hindi intrusive Yeah. sa personal na parang on that very personal level sa sarili mo, and also on that community level na okay, hindi namin kayo like pinapakialaman, kayo ang bahalang magbigay nitong mga experiences ninyo. Kukunin lang natin para for research, para meron tayong pinagbabasihan ng mga programa para mas maibangga natin sa pangangailangan na kailangan ng community. Pero that's exactly why it had to evolve, no? Kaya kailangan talagang dumating sa ganitong punto na maging community-led yung mga proseso na to. Kasi nga, exactly what you said, noong ako yung nagtatanong sa community, may mga pagkakataon talaga na pakiramdam ko, nangihimasok ako sa buhay nila. Kasi personal yung mga tinatanong ko. Totoo. At And meron akong... anything Exactly. about sex is... Diba? So, I've experienced yung a young gay person talking about sexual abuse na naranasan niya. And I was the first person he ever talked to about it. Tinago niya yan for 3 years. Wala siyang ibang makausap about the sexual abuse experience. Tapos sa akin niya kinwento dahil nagre-research ako. At ini-interview ko siya tungkol doon. So, when I experience things like that, minsan iniisip ko yung, baka they feel like they have to share things like this. Because it's like... Because they're speaking to someone like me na parang kailangan nilang pagkwentuhan kasi nagtatanong ako. So, may mga pagkakataon talaga na feeling ko minsan, hala, baka intrusive ako. But, so there's always a constant, parang dapat palaging nating pinag-iisipan yung mga pamamaraan natin na palitawin yung mga kwento na to. Without being imposing, Yes. na hindi tayo namimilit, na hindi natin nilalagay sa posisyon yung mga komunidad kung saan pakiramdam nila wala silang choice kundi ikwento. But a platform like the Kumusta.ph or any other community-led monitoring na mekanismo, no? Because you put it in the hands of the community, it allows them to share how much they want, what they want, in a manner that they want. The important thing there is, kung kaya nating makalap yung datos na yan dahil sa ginawa nating system, na mekanismo tulad ng Kumusta.ph, the value is the same. We still get the feedback from the community and that feedback is still useful para mas ma-improve yung services and programs for them. Thank you for that. Gusto kong balikan, Mara, kung ano yung
was there a trigger for this initiative Yeah. na I think it's about time na yun nga, pangalanan natin to o mas paigtingin natin yung Pagiging pagiging community-led. community-led Yes. niya. Parang ang gusto kong malaman ay kailan ito at ano yung trigger na God, guys, we really have to do something now. We've been doing this for more than 2 decades, 'di ba? Working with the community at yun nga pagtatanong sa kanilang mga kalagayan at yung binibigay sa aming datos ginagamit for advocacy, for capacity building ng service providers. Pero at some point naisip namin na bakit tayo nag-i-initiate. Hindi tayo yung affected na communities, but we keep initiating yung mga interventions. Kailan kaya pwedeng i-initiate ng community? Yung mga nakakaranas sila yung kailangan. For me personally, this is not true for the same. And hindi ko i-claim na ito yung journey na dinaanan ng Kumusta.ph. Yeah. Kasi ang daming involved dito sa Kumusta.ph, no? And then credit has to also go to every organization that's involved in developing this. But for me personally, when we were lobbying for the AIDS law amendment in 2016 onwards, 2013 onwards, isa sa mga frustration ko yung sinabihan na talaga kami ng kapartner naming kongresista. Oo, sinabihan na niya kami na kayong mga technical experts, alam na namin yung mga datos na galing sa inyo. Pwedeng behind the scenes na kayo. Ang kailangan na namin may magsalita na galing sa community. Kasi the data, the technical part of it, solve na natin, nalagay na natin dun sa ating bill. Kailangan natin yung makakaantig sa puso ng ating mga kongresista, mambabatas, para suportahan nila yung ating bill. So we need stories from the ground. And we need them, affected communities, to be the one talking about their stories. Yes. Hindi si Mara ang nagkukwento nung kwento nila. Oo, kasi meron po akong in-interview na ganito. Yes. Sabi po kasi ni ganito, base po sa Yes. aming, yes. Parang for a long time, palaging gano'n. Based on the research that I did, based on the study that my organization conducted or some other organization, palaging gano'n. So naghahanap na rin yung mga kongresista ng sino ba sa community ang pwedeng magsalita at magsabi sa amin gaano ba kaimportante na baguhin natin ang batas. May ganon. No? So parang kaya kami, pinag-iisipan talaga namin sa loob ng organization dati na paano nga ba mangyayari yon. No? So, and this is not unique to our organization. In fact, it's not unique in the Philippines. No? Even our regional partners in Asia Pacific, naging mas malakas yung demand actually ng community networks, community-led networks, na sana mas malaking investment from donors, funding, ang mapunta sa communities para nga sila yung mag-lead ng response. So, syempre, nagte-trickle down yan dito kasi member tayo ng mga networks na yan. So, nung naririnig natin yung mga ganito, kailangan talagang mag-isip kung paano. And one of the ways na kuha namin yung paano yung strategy na to is noong 2020, kalagitnaan ng pandemic, di ba? Noong 2020, dinevelop yung HIV community agenda. So, dahil bago yung batas ng 2018, binuo yung nireconstitute yung Philippine National AIDS Council, mas madami ng community organizations yung kasali. Oo, yung kasali. Oh my God, I remember during that time na iilan lang. Oo. Diba? Ngayon, 2 organization na ng people with HIV ang nakaupo. Tapos yung iba nating mga civil society representatives are also now representing more communities. No? So, dahil dumadami yon, kailangan pag-usapan, so anong agenda ng community? Yes. Anong agenda ng community? So, nag-usap yan, may proseso yan na pinagdaanan, nagkonsultasyon sa iba't ibang mga networks ng mga apektadong komunidad sa HIV, and we came up with the community agenda. At part ng community agenda nga na yan is, how do we make sure yung boses ng komunidad mula sa kanilang mga karanasan sa baba,
sa kanilang pakikisalamuha sa service providers, doon sa pang-araw-araw nilang buhay kung nakakaranas ba sila ng diskriminasyon dahil sa kanilang pagiging HIV positive, pagiging bakla, pagiging transgender person, pagiging person who uses drugs, pagiging sex worker. Kung yan ba ay talagang nakakarating dun sa mga plataforma kung saan nang ginagawa yung mga desisyon. Yes, decision maker. Decision tayo ng decision dito Pero naririnig ba talaga natin yung sinasabi ng community? So, we needed to have a system that will allow that process to happen more efficiently. And for them to easily access this platform Oo. para they will just put it in there kung ano Alam yung mo, experience nila and all. Ang observation ko, kasi hindi ko alam kung totoo, baka people who are more expert in media will also have an opinion on it. Pero ang observation ko kasi ay, sa ating kultura, di ba chismis? Yes. Malakas sa kultura natin yung magkwentuhan at mag-complain sa mga kakilala natin. Magkwentuhan at pagkwentuhan ang ng isa't iba. isa. Ayan. So parang, kung ako, dahil magkaibigan tayo, tas may issue ako, galing ako sa ospital, may issue ako, kukwento ko siya sa'yo. Yes. Kukwento ko siya sa'yo, di ba? Magko-complain ako, ang pangit ng serbisyo doon, ang dumi-dumi ng ospital, whatever. Pero pag may nagsabi sa akin na, sabihin mo sa ospital para magbago sila. Oh, girl, reklamo ka ng reklamo, sabihin mo Ang dami kaya. ko reklamo, di ba? Pero sabihin mo kaya doon kasi wala ka namang magagawa si Fee. Si Fee, wala mo siyang magagawa doon. Pero baka kung sinabi mo sa ospital, baka magagawa nila ng paraan. Hindi nila gagawin. People will not do that when they are told na sabihin mo kung kanino yung kinauukulan para magawa ng paraan. I think that's a common observation that I have with many people from different communities. Ang interesting niyan kasi diba, kultura talaga natin yan na parang akala natin parang basta na ilabas ko na yung frustration ko, okay na ako. Exactly. Tapos na yan. Yes. Pero hindi natin alam na napakalaki nung epekto nito sa ibang tao at baka yung dahil same na-experience natin yan, for sure there are Naranasan other ng iba. people who will experience it. At kapag wala tayong pinagsabihan, wala. Yeah, because if we keep talking about it, kahit na naibsan yung sama ng loob natin, hindi na solve yung problem. That's Because true. tayo lang yung nag-uusap, di ba? Tayo lang nag-uusap. But when you think about why this is the case, why people actually love to complain, but they just complain sa kakilala nila, but not really raise their concerns dun sa kinauukulan na makakasolve ng problem, it's because may takot. Lalo na kung service yun, di ba? Lumapit ka doon, humingi ka ng serbisyo, binigyan ka ng libreng gamot, tapos magrereklamo ka. Yes. Diba? Ganon oo. yung pakiramdam ng tao. Paano kung hindi na ako makakakuha ng gamot ulit? Oo nga, Kasi baka nagsumbong ako. Baka pag-initan Baka ako. pag-initan, baka magsumbong. And I think sa ating kultura, pag yung ating gobyerno ay ginagampanan yung kanilang tungkulin na pagawa ang kalsada, Yes. maayusin ang traffic at lahat, parang may utang na loob tayo sa kanila, di ba? We're in fact, Trabaho yun. oo, that's Ganun just din, basic. I think ganun din with facilities, no? People do not want to directly complain to the facility because may takot sila na Yes. pag initan, hindi na nila makuha yung service nila. So you have a platform ngayon that actually, I think, responds well doon sa nagbabagong kultura ng tao. At ano yon? Being online gives you anonymity. Yes. Pag nasa online ka, kahit sino babarahin mo dyan, mas kampante ka kasi hindi malalaman kung sino ka. Totoo. Ayun. Makakapagtago ka behind your screen, behind your keyboard. So, if you had a platform na ganun yung mekanismo niya, Yes. hindi mo kailangang sabihin kung sino ka, pero pwede kang mag-lodge doon ng experience mo. That's true. Pwede mong i-share doon na ito yung naranasan mo. Whether negative o positive siya, pwede mong i-share doon at hindi mabalik sa'yo personally kung ano man yung shinare mo. Yes. And we felt that would make people more willing na mag-share ng kanilang feedback. Empowered, 'di ba? Na parang dahil nga takot ka, valid yung mga gusto mong sabihin. Heto, bibigyan kita ng platform o ng mechanism para sabihin mo dahil dahil issue mo yan, for sure, issue din yan ng iba. At magagamit natin itong mga bagay na ito para mas
pagandahin at baguhin natin yung sistemang nag-i-exist. Yeah. Okay. Mara, ngayon gusto kong tanungin kung bakit kumusta. Maybe it's an obvious question, parang bakit kumusta? Kasi ang ganda nung kanina na nagsimula tayo sa pakikialam, Yes. pagiging pakialamera. And then napunta tayo dun sa napaka-simple, napakapayak na ginagawa natin na pakikipagchismisan o pagrarant lang sa isa't isa. And then nakita natin yung kahalagahan nitong very mundane things that we do every day. So, para sa bakit kumusta? Ano ang desisyon kung bakit naging kumusta Kumusta itong that platform na ito? For Filipinos, 'di ba? Yes. Sa Pilipino, ang madalas na trigger ng kwentuhan is, "Oy, kumusta?" Ah, 'Di ba? It's a word that captures a lot of things. How are you? Clinical, parang yung literal na translation to English is how are you? But kumusta is also what's happening in your life. So yung word na yon mismo, I think it captures people's interest, because when you ask somebody kumusta, it's an opening for people to share. and it's such a loaded question. Kasi parang hindi lang, how are you? Kumbaga, parang, nasaan ka ngayon? Yes. Where are you in your In life your right life, now? diba? Parang, there's pressure, pero ang ganda nung sinabi mo, it's an opening. Yeah, kasi it's really it allows people na kung mababaw ka lang, okay lang ako. Yes. Pero for some people who are probably going through something, nag-iisip kung anong pinagdadaanan nila sa buhay, kumusta is a very heavy question. Yes. But still allows them to pag-isipan na, ano nga bang nangyayari sa buhay Kumusta ko? nga ba ako? Oo, ano nga bang nangyayari sa buhay ko ngayon? Or bakit ako nasa ganitong yugto ng buhay ko? Or bakit ako ganito sa buhay ko ngayon? No? Or, bakit niya ako kinukumusta? Di ba? Yung parang, di ba yung, Tamang hinala. yung ano bang itsura ko? Uy, may Do I look kilala bothered? akong ganyan. Di ba? May kilala akong ganyan. I know someone, we have a common friend, and then nagkita kami, tapos tinanong niya ako, kumusta na si ano? Tapos sabi ko, okay naman siya. So, okay, tapos na yon, no? And then when I met the common friend, sabi ko, uy, kinakamusta ka ni common friend? Tapos sabi niya, bakit? Exactly. Bakit niya ako kinakamusta? Di As ba? in, because it opens a gateway for people to either just lightly share what's going through their lives, or to actually trigger a process of thinking about what's going on with me. No, and yun, meron akong personal na experience lang about why it's important. I think the yung kumusta ka is such an important conversation starter for me. Nung bata pa ako, hindi. Ito. When I was younger in this advocacy, there was this woman who was experiencing domestic violence, no? And she was in the hospital after such an experience. And pagpunta doon, nung dinalaw namin siya doon, napaka-normal, 'di ba, na ang una mong tatanungin, uy, kumusta ka na? Yeah, kumusta 'Di ba? po? Ganun lang naman. Napaka-ano lang sa amin 'yon. I just took it for granted. It was really just the most natural thing to ask in that situation, I thought. And then the person broke down. Because for her, the question, kumusta ka, is, why have you allowed yourself to go through this roller coaster wow. of abuse kaya parang ako, parang ang bigat-bigat. Ba't parang kasalanan ko? Oo. Bakit kasalanan ko? Ang iniisip ko lang naman na sasagutin niya is parang hindi na masakit, or nabigyan naman siya Medyo ng lunas. okay naman na ako oo, ngayon. kung ano man yung mga kailangang ayusin ng doktor, na ayos na. But for her, it was really a trigger na para pag-isipan niya, bakit ganito ang buhay ko? No, ganun siya. So for me, that's quite deep. But again, as I said, it's different for different people. Yes. And we know that sa community natin, napakalaki ng range ng pinagdadaanan din ng communities. Yes. No, meron dyan yung maayos naman ang mga experiences sa buhay, hindi naman nagkakaproblema pag nag-access ng services. Pero marami rin tayong members ng community na patong-patong yung challenges na nararanasan, and asking them to share by opening the doorway with kumusta ka, I think it allows them. Again, it gives the the control sa kanila na
sila yung magsasabi sa atin ano yung willing silang i-share Totoo. at this point. But the word itself, musta, because it's not K-U, Yes, M-U-S-T-A, K-U-M-U-S-T-A. di ba? Hindi siya yung Tagalog na kumusta. Because nag-evolve talaga yan from community. Kaya Community. kaya siya from the word community, kamustahan. Parang it's members of the communities asking our communities how they are. And encouraging them to share what they're going through with us, their peers. Ang ganda nung ang ganda nung yung sinasabi mo na, diba, it can be an opening, ganyan. And sometimes kasi yung word na kumusta, parang minsan ang ibig sabihin niya, okay, someone cared to ask. Yes. Parang merong nag-isip na kumusta ako. And sometimes, parang may ganyan din ako experience na parang yung baklaan lang na, kumusta? Tapos, huy, anong nangyari, Dan? Yes. Yung Kasi ganyan. biglang iba yung mukha nila, Oo, diba? yung ganyan. Sa ating, particularly people who use drugs na community natin, napakaano sa kanila yan na somebody actually takes the time to find out how they are. Kasi lalo na in our society na ang baba ng tingin, kriminal ang trato ng batas natin sa kanila, people don't usually care how they're doing because they're just criminals, no? Pero when you go to the community and genuinely ask, kumusta na kayo? So parang for them, it's an acknowledgement that they exist. Mara, dahil nga kanina you mentioned na ang dami, hindi lang Achieve, but we have TLF networks, Share, TLF yeah. Share. UNAIDS, of course. Exactly, na ang daming nagtulong-tulong to come up with this and like really support this. Pero alam naman natin na pag na meron tayong mabuong ganito, parang paano natin nahanapan ng support? So, parang para sa akin, kasi ang ganda na nandito na yung platform. Communities are using it right now and we're doing this so that more communities can use this platform and this mechanism, this tool. Pero, syempre gusto kong puntahan as an advocate as well before kung gaano kahirap humanap ng pondo. Yes po, opo, may budget, oo. Yung pondo and actually support for this. Because this is a big project. Yes. This is a big project. And this can actually allow so many communities na yung pagsisimula, maliliit na pagsisimula dahil because of this tool, meron silang starting point. Yeah. 'Di ba? Meron silang paghuhugutan ng ito ang nangyayari dito sa komunidad ko. Sa tingin ko, pwede nating gawin to dahil nakita ko doon na ito yung pangangailangan. So, gusto ko lang puntahan yung, okay, we have a name, we have this concept, we know this going to help the community. Yeah. So, paano natin ito gagawin? Ayan. Sige, this is currently funded by the Department of Foreign Affairs and Trade of the Australian government, and it went through UNAIDS. So, Okay. UNAIDS and Achieve are the implementing partners for this project in the Philippines. But yes, it's a project which means it will end. And the funding support will also end. We're hoping that there will be continuing support. But as of today, we're working under the assumption that it will end in 6 months. But what's encouraging is there's a new grant coming into the country next year, courtesy of the Global Fund to fight AIDS, TB, and malaria, and we were able to also integrate Kumusta.ph or CLM for HIV into that grant. So hopefully that will enable us to continue the work that needs to be done. But there is also a bigger advocacy no na, syempre, alangan namang ngayong 2 taon ng project, 2 taon lang tayo nagtanong sa community, tapos, 'di ba? Bye! Oo. Syempre nasasanay na sila. Isang observation kasi namin, kailangan ring i-build yung kultura ng pag-feedback. Yes. In a platform like this, no? Para hindi siya nagiging chismis lang na kinuwento ko sa barkada ko, pero ayokong ilagay sa platform. So sana, when as we're building the habit and the culture sa community na mag-share ng experiences nila at feedback nila para ma-improve natin ang mga services at programs, habang nangyayari yan,
we're also doing advocacy with government to allocate resources. Okay. Ang ganda nung sinabi mo about government and also about na mag-e-end siya. Parang ang gusto kong itanong naman next ay, I know we're going very technical, but I think it's very important that we know of these things, of how crucial and also how, how, yung kung gaano siya ka-sensitive. Yeah. 'Di ba? Kung gaano siya ka-fragile na parang kung matapos itong mga support na ito, kung hindi siya sasaluhin of our own resources, a government support or whatsoever, paano yung nasimulan natin? I think yun yung gusto kong malaman. Ano yung salo o ano yung suporta na nakukuha natin sa government right now in terms of this big project. And this is very important na because we always have this beautiful concept. We know it's going to be effective. We know na makakatulong siya sa ating work and also for the communities that we serve. Pero sometimes ang hirap maghanap kung ng susuporta. So, sino yung mga sumuporta and paano ninyo in a way like nilaban na this is something worth funding? Okay, currently, Kumusta.ph, this CLM mechanism is funded under a project that is supported by the Department of Foreign Affairs and Trade of the Australian government that is going through UNAIDS, plus additional support that's also coming from the USAID. So, they all contribute to the development of this online mechanism as well as yung pag-capacitate ng communities to run it, pag-develop ng mga materials para i-promote siya, ganyan. So etong funding na to, because we know that funding ends. So gaano katagal itong like support na ito na makukuha natin for Kumusta.ph? Because Achieve is the implementing partner of UNAIDS, which is being supported by the Australian government, mag-e-end kami in 6 months. Mag-e-end na kami in 6 months. Paano? 6 months na lang siya. Diba? But we're hopeful that there will be additional support, and in the coming year may papasok from Global Fund to continue supporting the CLM mechanism in the Philippines, no? But at the same time, we're also lobbying with government. Yes. Para maglaan din ng pondo para dito. Now, bakit? The purpose of a community-led monitoring mechanism like Kumusta.ph is to gather feedback from the communities, no? Pero sabi ko nga kanina, hindi tayo nagtatapos sa pang-uusisa lang kung ano ang karanasan ng community. Dahil pakialamera tayo, gagamitin natin yung datos na nakalap from the community na shinare sa atin ng ating mga communities para i-improve ang programs, ang mga serbisyo ng ating mga service providers. And of course, the biggest stakeholder, because ang pinakamalaking service provider naman natin for HIV ay gobyerno. Tama. So, government po. Opo. Sana nakikinig yung ibang government. Yes. At kapartner natin dito ang iba't ibang local government units. Pinilot natin ito sa local government of Quezon City. So, ibig sabihin, yung sa pilot stage nito, the members of the community na nagbigay ng feedback, ang binibigyan nilang feedback ay yung mga social hygiene clinics at saka mga sundown clinics ng Quezon City. So, ang nangyari is, every time na may papasok na feedback, kinokolate yan, iniipon yan, and regularly, periodically, makikipag-meeting with Quezon City para i-share sa kanila yung feedback ng community so that doon pa lang napag-iisipan na meron bang areas for improvement, meron bang na-raise na alarm or concern ng community na kailangan tugunan agad, or para lang ma-share kung may magandang feedback din na masaya yung kliyente nyo dito sa inyong facility na to. And I think that helps, no? So, even though this is a community-led mechanism, ang benefit nito is for government to improve their services that goes back to the community. We're essentially helping government fulfill their duty to the people. Kaya kung ganun yung ating approach, baka naman dapat pinupondohan ninyo. Tama naman. Itong mekanismo na tumutulong sa inyong
paayusin ang inyong mga programa? Paayusin ang kanilang mga programa, ayusin ang kanilang sistema. Because in the first place, again, mandato nyo po ito. Oo, mandato siya. Yes, na i-serve yung ating komunidad. Yes. So, Mara, gusto ko lang malaman, gaano na katagal itong from conception to conceptualizing, tapos yung, of course, knocking on funders' doors para lang maano siya. Gaano katagal itong itinagal yung pag-develop? Well, yung naging basehan ng Kumusta.ph or this particular CLM is a community agenda that was developed noong 2020. Yes. Pero before 2020, meron ng mga attempts talaga na magkaroon ng mekanismo na ma-collect ang feedback from the communities. So, pero essentially, ito lang mismong journey ng Kumusta.ph in the past 3 years. It's about 3 years. Oo, but gusto ko rang i-emphasize din na we're building on yung mga lessons we learned from previous attempts. Exactly. Oo, from the previous attempts. Kasi nung dinedevelop itong sistema na to, we also established a community, a civil society consortium. So ito ay grupo ng mga civil society organizations at community organizations na tingin namin dapat kinukonsulta habang dinedevelop yung sistema. So sila yung nagbibigay sa amin ng guidance na ganito siya dapat, hindi ganito, hindi yan accessible sa community, ganito yung mga tanong, ganito yung, so ganun yung naging proseso niya. So that's 3 years so far, because 2020 siya nag-start, dun galing yung community agenda, and then 2023, we're still ongoing until June 2024. Hopefully, Global Fund will continue to support it until 2026. Parang yung panahon na may mga dumarating pang donor funding ng mga pondo galing sa ating mga generous na mga donors, international donors. Sana by that time ay nakakapag-establish na rin ang gobyerno ng sarili nila. Oo, na paraan at na ipapasok na rin nila sa kanilang mga plano yung pagsuporta dito. O gusto ko lang i-mention sa ating mga listeners, sa mga nanonood sa atin na I know na it sounds very technical. And it sounds, parang, ano ba yan? Ano ba yung mga pinag-uusapan nila? This is something na hindi ko concern. But I think importante na dahil nakikita natin yung kahalagahan ng isang bagay na ito. For example, this Kumusta.ph platform para sa ating trabaho at para sa ating community. Importante din na dapat naiintindihan natin kung gaano kahirap yung paghanap ng suporta para sa ganitong mga proyekto. At pag nalalaman kasi natin yung mga ganung bagay, mas meron tayong appreciation and also accountability in terms of handling it with care and really making sure that it gets to the ground and really making sure that it's really effective. So kanina pinag-usapan natin its origins and all. The previous episodes na highlight kung gaano ito nakakatulong sa komunidad at kung hindi lang sa komunidad pero sa ating mga researchers, sa ating mga nagtatrabaho sa advokasya na yun nga may feeling tayo minsan na we're being intrusive and yung Kumusta.ph was able to build that gap. Pero right now ang gusto kong itanong, Mara, now na in a way na implement na natin. It's been running for 3 years now. Aside from that looming problem of sustainability, ano yung challenge pa na kinakaharap you as one of the main implementing partners for Kumusta.ph? Ano pa yung mga challenges na kinakaharap ninyo for Kumusta.ph? First, kailangan pa talaga nating ma-encourage ang communities at maipaintindi sa kanila how powerful they can be if they could use Kumusta.ph. Ano yung balik nito sa kanila if they could take the time to give feedback when they access services for HIV, na makakatulong pag nakakapag-feedback sila. One area of concern that Achieve is particularly interested in is meron tayong module on stigma and discrimination because Achieve provides legal assistance. Kung nakaranas kayo ng diskriminasyon dahil sa inyong HIV status, i-report nyo siya sa Kumusta.ph
maaaring makarating sa amin yan para makapag-offer kami ng support. Libre ito na assistance, no, kung to provide redress para matugunan yung naranasan nating discrimination. Again, so ulitin lang natin na this is free legal assistance from Achieve. Yes. Okay. So we can only provide the service if people come forward and ask for them, diba? So that's really why platforms like Kumusta.ph exist. But again, sabi ko nga kanina, we need to build that habit sa community. Oo, na para masanay ang community na kapag tayo ay nag-a-access ng services, magbigay tayong feedback sa naranasan natin para continuous rin yung improvement. Another challenge I can think of course, is at the moment we've piloted it with Quezon City, and Quezon City has always been a strong partner. Yes. Advanced talaga sila, pioneering in a lot of ways pagdating sa HIV response. But we need to take this national. Which means more LGUs. Yes. We need to convince more LGUs to partner with us kasi mga facilities nila, ibig sabihin, they need to be brave enough to subject yung kanilang mga facilities sa pagmo-monitor ng community, sa pag-feedback ng community. Medyo meron kasing discomfort sa term na monitoring. Kasi may pakiramdam tayo na pag sinabing monitor, binabantayan lahat ng kilos natin. Bakit ako mo-monitor? May mali ba akong ginagawa? Lalo na doon sa, bakit ako imo-monitor ng community? Oo. Mas may ganun pa yan. But remember that, we simply mean na sa bawat serbisyo na pinagkakaloob ninyo sa community, hihingin lang po natin yung kanilang feedback para sigurado din kayo na maayos yung trabaho nyo. And kung meron mang gaps, magtulungan tayo paano po siya ayusin. So, again, selling this to more LGUs, we anticipate that na magiging challenging. Pero naging buzzword, nauso na rin kasi yung CLM na term yung community-led monitoring. At hindi lang sa HIV to ginagawa rin namin siya sa TB. So hopefully, yung mga LGU partners namin sa TB, narinig na nila yung CLM. Pag inilapit namin yung HIV, mas open na rin sila. And then of course, there's the bigger challenge that is also raised by our community partners na sa bawat feedback kasing ibibigay nila, hindi lahat yan susolusyonan mo ngayon na. Totoo. Dahil may pagdadaan ng proseso, ipaparating pa natin sa kinauukulan, pag-uusapan natin paano i-improve. Kung may pangangailangang pondo para ma-improve yung iniraise ninyong issue, para tugunan yung niraise nyong issue, next year na kasi yung budget ngayong taon hindi nakalaan para dyan. Totoo. Kung kailangan nating palakihin yung ating facility para mas may privacy ang ating mga communities, hindi po ganun kadali hindi yun ganun kadali. So magpo-propose pa ng budget, yung ganyan ang LGU natin, so next year pa mangyayari. But the point is, it's important for us, those who are implementing CLM, kahit anong CLM pa yan, and Kumusta.ph in this case, na kapag natugunan na yung issue, ibalik natin sa community. Para makita nila na nag-provide kayo ng feedback, nag-share kayo ng karanasan ninyo noong 2023, May 2023, noong June 2024, nag-umpisa na po yung pag-aayos ng facility na binigyan nyo ng feedback. Maibigay man lang natin sa kanila yon, and I think that also encourages more people from the community to share because nakikita nilang may pinupuntahan naman pala. At nakikita nila at nararamdaman nila na may nakikinig. May nakikinig at may gumagawa ng paraan. Yes. Oo, para doon sa mga concerns nila. Kasi I guess, yun rin yung discouraging, no, na pinalapit namin kayo, kinuha namin yung feedback nyo, pero wala namang nangyari. That's discouraging. Oh. So gusto natin lalaman din ng community na may pinuntahan yung feedback nila, nakarating, and hopefully, ma-benefit sila. Grabe, Mara, yung nakukuha ko lang is, ang ganda, pero ang laki-laki niya kasi hindi lang serving the community yung nangyayari, but also sa nakikita ko, ang ginagawa natin ay ang ginagawa ng Kumusta.ph is binabangga niya din yung kultura, kultura, pagbago dun sa kultura ng pananahimik na parang hindi mo utang na loob yung mga services na binibigay sa iyo, those are your right, and also yung kultura na hindi lang pwedeng matapos sa atin.
Kasi maraming may pangangailangan. So, ang ganda lang na gano'n na parang we're really changing not just perspective, mindset, but also our culture. So, ang tatanong ko sa'yo naman ngayon ay, ano yung wish mo? Not just for kumusta.ph, but in the whole advocacy, what something that we do. Naputa the spot ba kita? Hindi. Pero yon, ano yung like wish? We have consistent wishes. Pero ano yung kung sana ganito for this? Pwedeng sa kumusta, pwedeng in the whole advocacy sense. Ganyan. Mas mahirap ba yun? Pero ano yon? Ano yon? Siguro, actually matagal ko na tong wish. Okay. Na mas madaming maging pakialamera, pero sa community galing. I've always wanted to teach the communities how to do research, but they find it so technical. Pero, oh my God, I remember oo, this. diba? Parang palagi ko siyang ino-offer sa community na tuturuan ko kayo paano gumawa para kayo yung magtanong sa mga kasama nyo. 2012 pa! 2012 pa, diba? Parang, so ngayon, hindi ko na kayo kailangan turuan kung paano maggawa ng technical na research. May kumusta.ph na, hindi nyo na kailangang mag-undergo ng research design at mga kaemehan. May platform na, kayo na mismo yung pumunta doon at mag-share ng karanasan ninyo. With the knowledge that yung mga sinishare ninyo na mga karanasan sa community, whether sa pag-access ng services o nakaranas kayo ng diskriminasyon o kung ano pa bang mga barriers, challenges sa pag-access ng services, with the knowledge na gagamitin natin yung data na yan para pakialaman ng mga sistema na kailangang i-improve, na kailangang ayusin. That's why ang wish ko talaga is sa community manggaling ang pakikialam na yan. So, sana dumami ang mga pakialamera sa community. Ang ganda, ang simple-simple nung pakialamera na nakakonect sa ating kultura as Filipinos na ganyan na parang, and always meron siyang negative connotation. Yeah. 'Di ba? Pero yung pakialamera, oo, pero dapat kasi nakikialam. Lalo na kung ikaw yung mismong nakakaranas nung mga bagay-bagay. Kung nararanasan mo siya, ibig sabihin nararanasan din siya ng iba. At kung meron kang konting courage para makialam, baka mas konting push lang. Oo, tsaka hindi kayo nag-iisa. Totoo. Kung gusto nyo namang makialam, nandito kami. Oo. Mga veteranang pakialamera. Yung parang ang kailangan lang naman natin ay, okay, gusto mong makialam? Yes. Okay, so support ka namin ha. Ganito lang yan. Yes. Kailangan lang din talaga na manggaling sa kanila. It really starts with you giving us feedback about your experiences. That's true. That's where it starts. Oo. Start niyo yung pakikialam, yung pagiging pakialamera. Sa pagpunta sa kumusta.ph. Exactly. Tapos, kami nang bahala doon. Kami nang bahala. Just lodge everything there. Because, again, this community-led monitoring. Ibig sabihin, hindi kami part of those specific communities. Those Yankee-affected populations. Those communities. Well, ako, oo. As a bakla. Yes, I'm part of it. Pero, part tayo ng isang mas malaking community. 'Di ba? Dahil part tayo ng isang bansa, ng isang mundo, that's a bigger community from those very specific community na magkakasama tayo. So, I think, lagi dapat tayo nakikialam. And Mara, gusto ko lang sabihin na thank you very much for all your work. Kanina sabi niya parang 2 decades. I think... Tanda ko na. Ganyan. Pero nandito pa din si Mara. Ang dami nating pag-uusap na, ma'am, napapagod na ako. Pero kagagaling na lang po sa kung saan-saang sulok ng mundo para pa din makialam. At parate at lagi-lagi makikialam hanggat meron pa tayong madaming bagay na inaayos. Yes. Maraming pa ring mga Mara na pakialamera na magpo-produce ng kung ano man, kumusta.ph, but anything that's going to be useful and helpful for the community, edi dire-diretso tayong makialam. Oo, yun naman talaga ang dahilan ba tayo nandito. Para makialam. Since this is the last episode, medyo ang hirap because
para akong from the first episode to the 6th episode, para akong like bumalik dun sa or I'm kilala niyo ako as that Fee Palmos, the theater actor, the movie actor, the TV actor, whatever. Mas doon niyo ako nakilala. But first and foremost, before I became an artist, I am an advocate. And doing this is really looking back. And I think ilang beses ko ding nasabi na para akong lagi kong dala dun sa art na ginagawa ko ngayon, yung aking pinanggalingan na pakikipag-usap, pakikialam, and standing up. I think kung saan man ang galing yung tapang ko is my training and the appreciation na ang hirap po kapag may nakikita kang pagkukulang na pwedeng sa kaunting pagsasalita mo, pwedeng mapunan. Hindi ko sinasabing I'm a hero or I'm a savior or whatsoever. But I think I am only human, and this I always say, the thing that binds us all is our common humanity, which most of the time we tend to take for granted, and sometimes sadly nakakalimutan natin. And doing this again reminded me of that. Hindi ko siya nakakalimutan, pero meron akong konting guilt feeling na am I doing enough? And I think that's kung lahat tayo magkakaroon ng ganong kahit maliit lang na self-awareness, if we're doing enough. Pwedeng kung saan mga advocacy na gusto ninyo o kung saan kayo nalilinya. But are you doing enough for other people? So I think we have this platform, and this is not just for a very specific community. Do it. Or kung hindi talaga kayo part ng community na yon, tell others to go and use that platform. Kasi kung naririnig mo to ngayon at napapanood mo to ngayon, maybe it's the universe or God or Buddha or kung kanino ka man nakikinig at naniniwala. Maybe the message is for you. And if it's not specifically for you, maybe you have friends, families, communities na para sa kanila itong mensahe na to, and the world, that common humanity is telling you to tell them of this. So, yon. Maraming salamat. This has been Kumusta Podcast. Thank you very much. Thank you, Mara. You're welcome. And maraming salamat po sa lahat ng ating mga naging guests here in Kumusta.ph, because ang napatunayan natin ay sharing is caring. At lagi nating itanong sa isa't isa, kumusta ka?